Isaiah chapter 26 verse 3, iyong iingatan siya sa lubos na kapayapaan, na ang pag-iisip ay sumasa iyo, sapagkat siya ay tumitiwala sa iyo. Yan. Ito pong verse na ito sa Isaiah chapter 26 verse 3, ito po ang verse na request ng aking kaibigan, amen, na sabi nga po niya, i-share ko nga daw po yung Isaiah 26 verse 3. Then, nung ito po ay aking binasa, may patungkol po ito sa peace or sa tinatawag na kapayapaan. Amen? So, hindi ko din alam kung ano ang nais iparating sa akin, sa atin ng Diyos, or even doon sa kaibigan ko na yon, na bakit itong verse na to, yung na-request niya na i-share ko po. Amen? And si Lord, meron siyang nais na iparating sa bawat isa po sa atin dito, lalo na yung patungkol po sa kapayapaan. Amen? Kaya sabi po dito sa Isaiah 26 verse 3, iyong iingatan siya sa lubos na kapayapaan. Ibig sabihin yung iyo na tinutukoy dito na iyong iingatan siya sa lubos na kapayapaan, ang tinutukoy po dito ay ang ating Diyos. At yung siya naman na tinutukoy, siya sa lubos na kapayapaan, tayo po yung mga tao. Ikaw, nanonood ng video na to, maging ako, tayo. Kasi po tayo bilang mga tao, mga kaibigan, kapatid, nawawala sa atin yung kapayapaan. Marami tayong mga iniisip, amen, na kung saan yan yung nagiging dahilan para hindi natin ma-receive yung tunay na kapayapaan na nais ibigay sa atin ng ating Panginoong Hesus. Amen. Kasi marami tayong mga inilalagay sa isip, marami tayong mga alalahanin, marami tayong mga pinagtutuunan ng pansin. Amen. Even yung mga problema natin, di ba po, dinadala-dala po natin sa ating kaisipan, sa ating puso, hanggang sa nawawalan po tayo ng kapayapaan. Pero sabi dito, iyong iingatan siya sa lubos na kapayapaan. Even yung kapayapaan ng Diyos, kapayapaan ni Kristo, ito po yung mag-iingat sa iyo. Ito yung mag-iingat sa atin, sa akin. Amen? Mag-iingat sa ano po, sa lahat ng mga pag-aalala. Diba po, kapag once na pinagharian mo talaga sa isip mo, sa puso mo, yung kapayapaan ni Kristo, amen, tunay po na mararamdaman mo yung peace. Kahit may problema, diba, kahit na sa tingin mo, sa buhay mo, diba, sa sitwasyon na pinagdadaanan mo, parang ang hirap, sunod-sunod, pero diba po, pinanghawakan mo yung kapayapaan ng Panginoon. Mamumuhay ka po talaga ng may kapayapaan with Jesus Christ. At yung kapayapaan na yan mula sa Panginoon, yan yung mag-iingat sa'yo sa lahat ng mga takot, sa lahat ng pagkabalisa, stress, depress, at iba pa. Even sa pagtulog, yan, minsan hindi tayo nakakatulog dahil maraming mga bumabagabag sa ating isipan, sa ating puso. Amen. Pero yung kapayapaan ni Kristo, yun yung magko-comfort sa'yo. Yun yung mag-iingat sa'yo. Kaya sabi dito, iingatan siya sa lubos na kapayapaan na ang pag-iisip ay sumasa iyo. Ibig sabihin, iingatan po tayo ng Diyos ng kanyang kapayapaan kung ang ating pag-iisip ay nakatuon sa Kanya. Nakatuon sa mga salita niya, nakatuon sa mga magagandang plano ng Diyos para sa atin. At yung kapayapaan ni Kristo, yung kapayapaan ng Diyos, yan po yung mag-iingat sa iyo, sa akin, sa atin lahat. Amen po, sa lahat ng mga pagkabalisa. Amen po, na minsan ipinapasok natin sa ating isipan kung bakit nawawala yung kapayapaan sa atin. Ang sabi dito, sapagkat siya'y tumitiwala sa iyo. Nais ng Diyos, nais ni Kristo na lahat po tayo mga kapatid, kaibigan, magtiwala sa Panginoon. Yan ang gusto niya sa atin, yung pagkatiwalaan natin siya ng buong buo. Amen. At yung isip natin, yung puso natin, nakatuon sa Kanya. At siya lang po yung iniisip natin. Hindi ang mga nasa paligid natin, hindi yung mga bagay na nagpapasakit sa atin, hindi yung mga bagay na nagpapahina sa pananampalataya mo, na nagbibigay sa iyo ng alalahanin, depress, hindi yun. Amen po. Kapag iniisip mo lagi si Kristo, iniisip mo yung kabutihan niya, iniisip mo yung mga good plano o good plans niya para sa iyo, may ingatan ka sa lahat ng kabalisahan. At ang kapayapaan ni Kristo ng Diyos Ama ang siyang mag-iingat sa atin, sa iyo, sa mga problema. Kaya mga kapatid, isipin natin si Jesus Christ, hindi ang problema. At ang kapayapaan ng Panginoon ay sa iyo, sa atin lahat. God bless! Bye!